Good morning guys. Ngayong umaga papatuka tayo rito sa ating ibon na may inakay. Bigyan natin, dadagdagan natin yung patukaan niya. So ngayong araw pala na to, bali simula pala kahapon pinalitan natin na yung niya, yung patukano ating ibon na may inakay. So imbis na binigay ko yung concentrate na ito yung pinapakain natin sa mga manok natin. Pinalitan ko kasi napapansin ko na pagka pinipili lang nila yung maliliit na buto, lalo na pagka may inakay sila. So tinry ko to kagahapon ng hapon, nagpakain ako. So effective pala to, tong millet, red millet na pakain sa mga lovebirds tsaka mga parakeet. So gagawin natin pagka ito ay base lang din sa na-obserbahan ko. So pagka nagkaroon tayo, may alaga tayong ganyan, pagka may mga inakay, mas the best yung ganito, yung maliliit yung butil, kasi pabor din para doon sa inakay, kasi di ba maliliit pa sila. Mas madaling malulunok ng sa bibig ng inakay yung maliliit na ganito. Hindi katulad ng malalaki na concentrate. Minsan may tendency katulad sa mga kalapate. Minsan nababalagbagan yung lalamunan ng na experience ko na dati yun Karoon ako nung nagkakalapate pa ako, nagkaroon ako na nabalagbagan ng buto sa lalamunan. Yung katulad ng ganito, yan yung may parte parang matulis. Pabalagbag siya na bumara sa lalamunan ng inakay, namatay. So maganda na rin kasi ko na nagustuhan din nila dito, kasi kahapon nung nilagyan ko to, halos mahigit kalahati itong laman itong nung patukaan. Ngayon konti na lang, so dadagdagan natin to. Nung kailangan natin pagka may mga inakay, may nakababat na patuka, kasi nga diba sabi ko oras pinatutuka nila yan. Kapag umipot din yung manok yung ibon na inakay, matik yan, gutom yan. Kaya pagka yan, kailangan lagi may laman din yung tatay na yung mga natin, yung mga breeder natin na ibon. Kasi nga katulad ayun yung nanay naman, kasi kagahapon yung tatay ang buong maghapon na nakaupo. Ngayon yung nanay naman si mother din naman ang nagpapatuka, nagsusubo doon sa kanyang inakay. So dyan, lagay muna natin yun dyan. Tanggalin muna natin itong ibang mga madudumi para ayos natin, tanggalin natin yung mga dumi-dumi nila kasi pagka nagiging pa ng sakit yan dyan Matataka kayo bakit na meron naman ganito na dapat para diretso na yung dumi niya. So hindi, kasi pabor din kasi sa may ibon yung mayroong lupa na kakay. Kasi katulad yung mga bato-bato na yan, pagka yung malinis sinusubo para pambilis magkadurog ng kanilang pagkain. So drop na lang muna natin yun dyan. Mamaya ako na nalilinisin sa baba. So tanggalin na natin yan. Mamaya dadagdagan natin ng yung lupa. para pagka may nakakahig-kahig sila.
So, ayun, si mother. Sa loob. So, nag-aada ng ano natin, pinakay. Check natin. Mami, patingin muna kami ng ano, mga baby mo. So, ang bilis lumaki no, ano natin, halos. Ito yung ano natin, halos doble na agad. 2 days lang mahigit, Ang laki na kaagad ng ano. Isa yan yung ano, unang pisa. So, malabang niya yung lalaki. At yung nahuhuli, medyo maliit. Yun yung babae. Kasi gano'n naman malimit, miski sa kalapate. Sino yung medyo maliit? Siya yung babae. Pali malalaman naman natin yan pagka nagkabalahibo na. Matik, basta pagka merong itim sa liig, lalaki. So, ayun yung ating dalawang ano, ringneck. So, malimit dun yan. Mas, parang mas nagustuhan nila yung ano na yan, yung pugada na yan. Ayan nag-aisa nila yung pagkabilog ng ano, damo. So, malamang yan. Baka dyan, dyan umitlog yan kung sakali. So, ayan. Pagka ano, lagi na nagtatawag yan yung ano natin dyan yung lalaki. So, sana by next week o after ng Holy Week mangitlog na yan. And sa ganun, by next month, meron naman tayong bagong inahin, bagong aantayin na pamibisa. So, ayan, yung ating lalaki, si Kuya. So, ayan. So, ito na lang mag-asawang si Pikoy at si Pikay ang wala pa kayong plano na mag-anak. Nagpa-family planning pa raw sila, hindi pa raw sila financially stable. Kaya ayaw pa muna mag-anak nitong dalawa kong parakit. Parakit kakatay pala. So, ayan. So, ayan, pabayaan na muna natin si Daddy na manginain para maya siya naman ang magsusubo doon sa baby. So, ayan guys, napakain na natin sila. At sana lumaki na malusog yung ating baby dyan. Tapos na rin natin pakainin yung mga tandang natin at itong ating mga guppies. Ayun, ang lalaki na niya pati yung mga. Ayun, ang lalaki na ng huling anak nito. Ayun, hinaan dito. Yung ating red tail. Ito mo sila dyan. Saan ba sila? Ba't parang wala? Ayun. Ayan, ito yung huling anak nila. Lalaki na. Ito yung pangalawa. Ayan na. Tapos, ito yung unang anak nila. Kaya yung nasa dalawang ano na yan, mineral. Ito yung mga puro male to. Ito yung mga female natin. Ayan. Yung aking mga lalaking red tail. Makikita nyo. Ito yung mga babae natin. So, ayan guys, yan muna yung update natin dito sa ating mga alagang hayop. So, ayan, napakain ko na itong mga salbahe kong tandang. So, ayun yung isa. Nagilim yung pinakabata na inahin. So, yung isa, hindi pa po. Si Mother Jerdon, lumabas niyan kanina pagdating ko rito. Laro lang dito sa mga lupa. Magpainit, nagkagay, tas kumain. Tapos ayun, bumalik na uli para magtuloy ng limlim. Sana magdadiretso na yun sila at dumami ni at makapag-produce tayo ng magaganda na tandang at saka inahin. So
So hanggang dito na lang muna guys. Maraming salamat. Thank you sa panonood at lagi niyo lang po supportahan ang aking FB page, Kuya George Clowney, at YouTube channel, Joel Nahil. Maraming salamat po at God bless.